At sa pagpapatuloy ng kwento, pagdating ng mga maskarang bantay sakay ng kotse na tinulungan ng drone, dinala sila sa pangunahing arena ng fighting world. Ilang oras ang lumipas, dumating sila sa ward at sinabihang tanggalin ang kanilang mga piring. Si Sunan ang unang nagtanggal ng piring at napunta sa sarili niyang silid. Napakaliwanag ng ilaw mula sa arena kaya napapikit siya ng isang mata upang makapag-adjust. Nagtaka siya kung anong klaseng lugar ito dahil mas malaki ang arena kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ng bantay niya na ang nakikita niya sa ibaba ay ang pangunahing arena at siya ay nasa isa sa 16 na VVIP rooms. Napansin niya na sa wakas ay nakarating na siya sa laruan ng mga bigatin. Samantala, sa isa pang silid, nakaupo si Yan Woo na nakataas ang isang paa habang napapansin niyang mas malaki ang arena kaysa sa inaasahan niya. Habang si Kim Minek ay nakatayo lang, kinuha ni Minek ang kanyang tablet at sinabi kay Yan Woo na pagkatapos ng kasalukuyang laban, magsisimula na ang laban kung saan kasali ang estudyanteng si Kang Sunwoo, ang pangunahing karakter mula sa Room 10. Habang nagsasalita si Minek, nagulat si Yan Woo nang marinig ang isang malakas na impact mula sa arena. Isang maliit na lalaki ang biglang ibinagsak ang mas malaking kalaban niya sa pader habang hawak ito sa leeg gamit lamang ang isang kamay. Sa sobrang pagkagulat, tinanong ni Yan Woo kung anong klaseng halimaw ang nasa arena. Ipinaliwanag ni Minek na ang pangalan ng lalaki ay Hanmo at hindi niya inaasahang may kaparehong edad ng ating pangunahing tauhan na si Sunwoo. Lalo pang nagulat si Yan Woo nang malaman niyang isa pang high school student ang lumalaban sa torneo, ngunit nilinaw ni Minek na si Han Min-soo ay hindi na isang estudyante dahil nag-drop out ito sa eskwela. Matapos suriin ang data nito at ayusin ang kanyang salamin, napansin ni Minek na tila kakaiba ang eskwelahang iyon dahil dalawang halimaw ang nagmula roon. Napatanong na lamang si Yan Woo na ano. Sa battle arena, walang kahirap-hirap na tinalo ni Han Min-soo ang kanyang kalaban. Maya-maya, isang drone ang lumipad at inanunsyo ang pagtatapos ng laban sa pagitan ng Room 9 at Room 20, kung saan si Han Min-soo ang nagwagi. Sunod namang isasagawa ang laban sa pagitan ng Room 10 at Room 3, kaya't inanyayahan na ang mga kalahok na pumasok sa arena. Pagpasok ng mga manlalaro mula sa Room 10, namangha sila sa kanilang nakita. Si Park Ho-sik ay hindi makapaniwala at napansin niyang ibang-iba ang laki ng arena kumpara sa unang round. Isang drone ang lumapit sa kanila at iniutos kay Kim Min-ho at sa iba pang miyembro ng Room 10 na maghintay muna. Pumasok si Min-ho sa arena, huminga ng malalim, iniunat ang kanyang palso, at inihanda ang kanyang kamao. Samantala, inutusan ng drone ang mga manlalarong natapos na ang laban na lumabas na sa arena. Nang lumapit si Min-ho kay Han Min-soo, napansin niyang may kakaiba. Napansin din ito ni Woik at tinanong kung bakit tila tensyonado si Min-ho. Sa isang iglap, isang bagay ang biglang lumipad malapit kay Sunwoo at tumusok sa pader. Gulat na gulat siya at lumingon upang tingnan kung saan nanggaling ang projectile. Kahit hindi nakita ni Sunwoo kung sino ang naghagis, habang nakatitig ang binata kay Han Min-soo nakita ito ni Min-ho at ipinaliwanag na, si Han Min-soo ay casual lamang na pamitik ng isang maliit na bato patungo kay Sunwoo na napakabilis na hindi ito napansin ng iba. Habang naglakad at dumaan si Han Min-soo kay Min-ho at tinawag ang binata, tumigil nga ito sandali, sinabi niyang tila mayabang raw ang mga kakampi ni Min-ho, ngunit sumagot si Min-ho at lumingon na hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Hindi naintindihan ni Han Min-soo ang ibig sabihin niya na agad naman naguguluhan ang binata ngunit nang humarap si Han Min-soo sa kanya habang may kakaibang tingin, agad itong umatras at pumosisyon sa depensa. Nagtaka si Woik sa biglang pagbabago ng kilos ni Min-ho, habang si Amanda naman ay nagkomento na hindi basta-basta gagamit ng depensibong posture si Min-ho nang walang dahilan. Kilala si Min-ho sa pagiging sensitibo sa kahit maliit na pagbabago sa intensyon ng kalaban, lalo na kung may intensyong pumatay. Nang walang sinabi, umalis na lamang si Han Min-soo, iniwan si Min-ho na naguguluhan at hindi makapaniwala sa lakas ng kanyang presensya. Naisip niya parang kahit di pa naiisip yon halata yung intense na gusto siyang patayin gamit lang dalawang daliri. Dugtong pa niya para siyang nagmukhang mahina para sa kanya, paano ko kaya siya makakaharap sa ganitong sitwasyon na kagaya nito? Habang nag-iisip sa kalagitnaan, bigla naman may nagsalita sa kanyang likuran na ikinagulat nito,
Tinawag nga nito si Minho at sinabi sa binata kung ano raw ba tinitignan nito. Makikita na ito si Paige ang pang-31 wrestling. Sa VVIP room, umiinom si Wang Guson, ang presidente ng Snon Hotel, habang pinapanood ang laban. Nabanggit niya na si Paige ay na-scout dahil sa kanyang husay sa wrestling, ngunit nagduda siya kung sapat ito. Ipinaliwanag ng kanyang kasama na hindi dapat maliitin ang isang wrestler dahil kahit gaano kakagaling sa pakikipagsuntukan, kung mahuli ka ng isang wrestler at mapabagsak ka sa lupa, magiging wala rin itong silbi. Kapag nahuli ka nila, wala ka ng takas sa mga pagbagsak, paglock ng kasukasuan, o pagpigil sayo. Ito ang dahilan kung bakit maraming nangungunang MMA fighters ay may background sa wrestling. Sa katunayan, nagbibigay ang wrestling ng pinakamalakas na pundasyon sa pagsasanay para sa mixed martial arts or MMA. Kahit gaano kakagaling, halos imposible mong talunin ang isang kalaban na ginagamit ang buong bigat ng katawan nila upang ipitin ka sa lupa. Lalo na kung ang kalabang iyon ay isang wrestler. Bukod pa rito, sa ganong klaseng pagkakaiba sa pisikal na lakas, wala nang duda. Sa arena, inihanda na ang laban sa pagitan ni Minho at Paige. Tumayo si Minho sa kanyang boxing stance na walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, dahilan para magtaka si Paige kung ano ang binabalak niya. Tinawag siyang baguhan sa boxing ni Paige at kinutya na mukhang hindi pa ito nakakalaban ng walang gloves. Gayunpaman, naghahanda na ito ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Minho sa kanyang mukha na, dahilan para umatras si Paige. Nagulat ito nang mapagtanto niya na wala na ang kanyang isang mata habang napasigaw sa sakit. Sinabi ni Minho sa kanyang kalaban, sinong nagsabing mahina ako? Napaisip na nga lang dito si Paige at sinabi nito sa kanyang sarili, napahawak siya sa ulo, ayusin mo nga sarili mo. Mag-focus ka kahit isang mata lang. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, biglang nagdash si Minho papunta sa kanya na ikinagulat naman nito. Pambihira, hindi ko makita. Ang bilis niya. Hindi ko na masundan. Makikita na kalahati na lang ang kanyang paningin kay Minho. Mabilis na sinundan ito ng sunod-sunod na suntok ni Minho sa kanyang kalaban hanggang sa napamura na lamang ito. Sa kabila ng matinding pinsala, sinubukan ni Paige na gamitin ang kanyang natitirang paningin upang bumawi. Nang aakmang hahawakan nito si Minho agad na nakaiwas ang binata. Nagpatuloy si Minho sa pagsuntok sa kalaban hanggang sa unti-unting dumilim ang paningin nito. Habang napamura sa kanyang isipan, ngayon hindi na ako nakakakita gamit ang dalawa kong mata habang tinitignan niya si Minho na patuloy sa kanyang pagbubugbog. Di nga maiwasan ni Woik na magulat at nagsaad nga ito kung tatapusin na ba ni Kim Minho ang kanyang kalaban agad. Narinig naman ito ng kasama nila at sinabi na hindi, na ikinalingon ng dalawa. Ipinaliwanag nito sa dalawa na, yung taong yun, si Paige, nagsimula ng salagin ang mga atake ni Minho na siya namang pinagtataka naman ng dalawa sa narinig dahil hindi nila ito napansin. Balik sa laban, ipinapakita nga dito na totoo ang mga sinasabi ng kasama nila, patuloy nga ang pagsuntok ni Minho na ang siyang patuloy naman ang pagsalag ni Paige sa kanyang mga suntok. Biglang may naramdaman si Minho na kakaiba, na siya namang ikinagulat nito. Maramdaman niya ang panganib, dali-dali nga ito dumistansya kay Paige. Napaisip nga ang binata. Ano, ngumisi nga ito, ako na nga yung umaatake, bakit parang mali yung nakikita ko? Anong nangyayari? Paano? Huminga ng malalim si Paige, tama, simula nung muling lumabo ang natitira kong mata, itong pakiramdam na parang tumatayo lahat ng balahibo ko, mula ulo hanggang paa, habang nakayuko, oo, ito na nga yun. Sige, ipipikit ko na lang ang mga mata ko. Habang tinitignan lang ito ni Minho, pumikit ka. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang binabalak niya. Agad na naghanda si Minho at umatake. Sigaw niya pero tapos na ang laban na to. Nang papakawalan niya na ang isang malakas na suntok, agad nga na napigilan ito ni Paige na siya namang ikinagulat bigla ni Minho. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan, hindi lang ang nasa VIP room ang nagulat pati na rin ang tatlo kasama ang ating bida. Sa pagkagulat ni Minho, kung mahuli ako sa ganitong posisyon, mamamatay ako. Kailangan kong lumihis agad pakaliwa. Sinubukang lumayo, ngunit tila nabasa ni Paige ang kanyang galaw at biglang hinuli siya. Sa isang iglap,
Sinunggaban siya nito at inihagis sa lupa gamit ang isang perpektong hip throw. Sa VVIP room, hindi makapaniwala si Woik sa bilis ng pagbago ng sitwasyon. Samantala, si Ji-sun ay natuwa at tumawa, sinasabing mas lumakas si Paige matapos ang matinding pinsala. Noted na ang pagkawala ng paningin ni Paige ay nag-trigger ng isang sensory awakening sa kanya. Sa loob ng arena, si Minho ay walang malay at nakahandusay sa lupa. Lumapit si Paige at nagpasalamat kay Minho sa pagtulong sa kanya upang matuklasan ang kanyang tunay na lakas matapos mawalan ng paningin sa isang mata. Ngunit habang abala siya sa kanyang pagmamayabang, hindi niya inaasahang gising pa si Minho. Bang! Muling umatake si Minho at tinamaan ang isa pang mata ni Paige. Napahawak ito sa kanyang mukha sa matinding sakit at sumigaw habang bumagsak sa lupa. Sa gulat, napabulala si Gun sa pag-aalala, sensory awareness man o hindi, ano na ang magagawa ni Paige kung mawawalan siya ng parehong mata. Habang patuloy na nagsisigaw sa sakit si Paige, masayang sinabi ni Wick na hindi niya inasahang maayos pa rin si Minho matapos ang matinding atake. Kahit hindi niya alam ang nangyayari, naisip niyang kung mababawi ni Minho ang laban, maaaring magwakas ito ng maganda. Samantala, sa VVIP room, sinabi ng isang attendant kay Gun na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi mananalo si Minho, lalo na't hindi pa siya ganap na gising. Nagulat si Gun nang marinig ito, dahil tila ang suntok na ibinigay ni Minho sa mata ni Paige ay nagawa niya ng hindi sinasadya. Habang nanatiling nakahiga si Minho sa sahig at nakataas ang kanyang isang kamay. Kasabay nito, nagkomento si Amanda na mas mabuting makabawi agad si Minho na agad naman napatingin ang dalawa kay Amanda. Dugtong pa ni Amanda, bago siya mahanap ni Paige, kahit walang paningin, tumayo si Paige habang nanginginig, galit na hindi na niya makita ang kanyang harapan.